ako'y panganay, no? Panganay sa aming 6 na magkakapatid at laki tubo kaming Leyte, Tacloban. Doon ako Tacloban. pinanganak. Waray Tacloban ka, po. ma'am. So, Waray-Waray, Bisaya, yan po ako. So, panganay ako sa aming magkakapatid at as a young age, yung high school ako, doon nagsimula yung aking hilig sa pagtatrabaho. Kasi yung mother ko is teacher. Tapos yung father ko naman is instructor and trainer ng boxing and karate. So, dalawa sila talagang nasa linya na ng pagtuturo. So, noong bata pa ako, no, elementary pa lang yata, tinry na ako ng nanay ko na magtinda ng mga pastillas, ng mga nagtitinda ko sa teacher ko, sa mga classmates ko. Siyempre, kailangan may pambaon kasi naglalakad lang ako dati para makatipid So, doon pa lang nung sinanay ako ng nanay ko, doon na ako nagkaroon ng idea na parang gusto ko tong ginagawa ko, parang masaya siya. So, napamahal na sa akin bawat ginagawa ko, parating may puso, kumbaga. So, doon na nagsimula, high school pa lang, kahit summer class, nagtatrabaho na ako, no? Doon sa imprenta, printing press nung uncle ko. Sabi ko, gusto ko magtrabaho para yung, imbis na maglaro-laro ako nung summer, so nag-attend ako ng, parang, summer job. Yes, nag-summer job ako bilang, parang tawag nito, nag-etiketa, nagro-rolyo ako ng etiketa. So, sa printing press. So, sabi ko, ang saya naman ito. So, habang yung mga classmate ko, asan ka na? Gusto kong kumita. So, para makatulong sa family ko, no? So, pero, ang nanay ko naman at tatay ko, suportado kami. Pero, nandun na yung, na kagustuhan ko makatulong sa pamilya namin. So, pero kasi na-enjoy ko. So, doon tapos after nun, hindi na yata ako tumigil sa pagtatrabaho. Oo, naalala ko, mula noong 4th year high school, doon na nagsimula. Kasi pagpasok ko ng college, first year college, ang pangarap ko lang noon, sabi ko, gusto ko maging, part-time student. So, gusto kong magtrabaho habang nag-aaral. So, una kong pangarap nun, sabi ko, kasi sikat ang McDonald's. Pwede ko ba sabihin? Oo, pwede. So, sabi ko, gusto ko maging McDonald's service crew. Yan, kasi parang astig sila kasi pipila ka. So, nung time na yon, nag-apply ako kasi sa Far Eastern University. So, merong McDonald's branch doon. Nag-apply ako. Hindi ako natanggap. So, first attempt, hindi ka natanggap. Anong ginawa ni Elise? Gusto ko pa rin ng mag-McDonald's. So, ang ginawa ko, sabi ko, ba't hindi ako natanggap? So, inassess ko yung sarili ko. Paano kaya ako in-interview? So, ang ginawa ko, nag-apply ako ulit. Umulit. Pero, doon ako nag-apply sa SM North EDSA. Yung, ang tawag nila doon parang high volume. Ibig sabihin, maraming mga customer na pumupunta. So, mas inisip ko na kung anong dapat kong sagutin, ganyan. So, nagulat ako, nakapasok ako. Syempre, parang feeling ko, star, parang kumbaga star player yung nandun. Oo. So, sabi ko, thank you, Lord. Kasi, first, kumbaga pangarap ko yon na kahit hindi man ako natanggap nung una, pero yung pangalawang attempt ko, hindi ako sumuko, so, natanggap ako. First, kumbaga high volume pa siya. So, excited ako kasi yung aking training as being service crew, feeling ko isa yun sa mga, ang laki ng naitulong sa akin para parang mas pag-igihan ko pa yung trabaho kasi parati kang nire-reward. Yes. So, gusto ko yung meron kang star, so bibigyan ka nilang star, So, tapos ilalagay ka sa nila parang bullet board. So, namomotivate ka na galingan mo pa yung work mo dahil maraming mga incentives. Mga recognitions din. Recognition, Parang pag nakita mo yung pangalan mo doon, tapos may paramihan ng stars So, mas competitive ako nung time na yon. Tapos, while ako nagtatrabaho sa McDonald's, nag-aaral naman ako. So, nagkataon din at nabigyan ako ng pagkakataon ng Quezon City na maging part ng magkaroon ng scholarship under SYDP. So, yan ang scholarship ng Quezon City Hall. So, habang nag-aaral ako, kailangan ko i-maintain yung grade ko. Kailangan 2. So, scholar So, kailangan ko i-maintain yun. At the same time, nagtatrabaho ako. So, talagang wala akong time for friends, wala akong ibang ginagawa, kundi from parang morning duty ko sa McDonald's, tatakbo ako agad sa school, tapos amoy patis pa ako nun. Amoy kasi nagbo-burger ako ng gano'n. Kaya siguro konti lang kaibigan ko nun. Baka ka. Pero mabait naman sila. They're supportive kahit hindi ako masyado sa So, yung training ko doon,
na masasabi kong doon nagsimula kasi iba ang training nila eh. So talagang i-reward ka. So from there, tuloy-tuloy na ako. Naging Bayantel ka pa, representative. Bago ako mag-Bayantel, nag-Pizza Hut pa kasi Pizza sabi ko, Hut pa. international. So inihit ko yung international. Sabi ko, ito, after McDonald's, Pizza Hut. So after Pizza Hut, malakas yung Bayantel that time. Yeah, pumasok na Pumasok ako ka ng rin. Bayantel. Ayan. Customer service naman. Grabe ang journey mo, ay Elise, sa iyong paglalakbay talaga, no? Hanggat sa napunta ka dito sa industry ng pagpapaganda. Paano naman to nangyari? Oo, nako, yung isang kaibigan ko, actually, siya ang nurse, no? Mhm. And nasa Bayantel kami that time, nung mahilig rin siya magpaganda. So ako naman, parang simple lang. Sabi ko, sige, try natin. After isubukan natin, nung time na yon medyo hindi pa masyado maingay ang pangalan ni, sasabihin ko na, no, pwede ba rito? Mga ganyan, magme-mention ng mga pangalan. Okay Okay lang. lang ba yun? O, sige. So nung time na yon sabi niya, mag-apply tayo sa isang aesthetic clinic. Ganyan. Sabi ko, hindi man ako medical course tulad mo. So non-medical ako. I-try mo lang, pwede ka sa reception. Sabi ko, sige. Pero naisip ko, nung narinig ko na maganda yung, kumbaga yung pinapatunguhan nila Dr. Vicky Bello that time, no? Maganda yung kanyang mga vision sa pagpapaganda. Ay, sabi ko, gusto ko na rin dito. So, nung time na yon nag-interview kami, gusto nila ako ilagay sa reception kasi yun naman aking communication. No? Yes. Pero sabi ko, ay hindi, gusto ko yatang matry. Bawal, hindi pa po pwede, dapat medical course ka, non-medical ako. Sabi ko, itatry ko lang po. Sabi ko gano'n. So, nag-try ako ng training. So, sige, ikaw. Pero ang ginawa nila sa akin, itong hindi ko makakalimutan. Bago nila ako tinanggap, sabi na, marunong kang kumanta. Pinakanta ka pa. Bakit kaya ako pinakanta? Connect. Exactly. Tapos, sabi, doon ko nalaman. Sabi ko, marunong ako. So, hindi ako nahihiya. So, isang bagay na tingin ko, na nagustuhan nila sa akin kahit non-medical course ako, na nakita nila yung aking parang determination na malagay ako doon sa ganung trabaho kahit hindi ako Pagiging medical. aesthetic. Esthetician. Sabi ko, gusto ko po ito. Hindi ka nga pwede reception mo. Sabi ko, gusto ko pong matutunan at willing naman ako to learn. So, doon, natanggap nila ako kasi kailangan hands-on ka eh. So, doon ko nakita yung aking kamay. Ayan. Kaya palang gumawa ng mga ganong bagay, no, magpapaganda. So, So, doon nagsimula. So, na-certify ka lang. So, through trainings naman. Through trainings. Oh, mas Matagal maganda din yung yan. training namin kasi para kang may elimination round. So, ganun ang skills na tinuturo nila doon. So, isa rin yan sa naging parang foundation ko kaya ako ngayon nagtuturo din kasi naging gabay sa akin kung paano yung training na ginawa noon sa Bello. 22 years ka sa Bello. Bakit ka nag-decide na magretero? No. Ang aking experience mula sa Bello is over 22 years Over, na. okay. So, mga mula 2000 hanggang 2016, doon ako, nagstay ako sa Bello, no? From an esthetician, so naging esthetician ako, then na-promote ako to PR. So ako nag-handle ng mga VIP, yung mga ganyan. Ako yung kasama mag-tour around the world ni Doktora, yung mga ganyan ang ginagawa namin. So I do marketing din at the same time. Kasi parang all-in-one na ako. Ako na yung tumitingin, nag-i-examine ng mga balat, tapos inire-recommend ko kung ano yung magandang treatment para sa kanila, and then I recommend to Doktora, yun ang gagawin namin. Parang multitasking na. So, bakit ako nag-retire? Kasi meron akong parang, sa sarili ko, meron akong tinatawag na parang roadmap. So, Yes. parang, syempre, sa ganitong taon, gusto ko, ito yung na-achieve ko. So, parang meron akong parang check calendar. Parang, Sinusundan mo yun. sinusundan ko yun yung roadmap ko sa sarili ko. Although maraming delays, pero hindi ako, parang ang ginagawa ko, kahit may delays, sinusunod ko pa rin kung ano yung, ko, hindi ako humihinto. So, yun ang aking feeling kong naging foundation ko. Kaya, talagang sa lahat ng gusto ko, kahit malihis ka ng konti, ginagano. Parang yung pagdadrive ko, diretso tayo. So, doon na nagtuloy-tuloy ang aking journey sa pagtuturo. Ito nga, ang Luray Institute, no? Kaya dito nabuksan yung pintuan ko na sabi ko, yung mga ibang institution kasi, yung mga ibang training center, ini-invite ako para magturo. So, I do tinuturuan ko sila ng mga ibabang kung paanong mga pagpapaganda mula sa mga nurses abroad na bumibisita rito, yung mga non-medical na gusto magnegosyo. So, tinuturuan namin yon. So, sabi ko, bakit na lang hindi ako magbukas ng sarili ko since ito naman din ang linya ko. Ang nanay ko, nakita ko kung paano magturo. Ang tatay ko, instructor din. So, naging parang feeling ko nasa dugo na namin yon. Yes. At
nakita ko rin kung ano yung kagandahan ng pagtuturo. Pero gusto kong ilihis ng konti na doon sa aking prinsipyo na sana mas responsible ang mga esthetician ngayon. So, yun ang aking advocacy naman. Yan. Sa advocacy mo na ito, sino ba yung naging kasama mo talaga para bigyan ka ng inspirasyon na ituloy ang ganitong profesyon or advokasya? Yung aking naging determinasyon para ituloy yung school, actually meron akong mga kasamahan dati na nagpunta ng abroad. No? So, sila, gusto nilang pumunta at magkaroon ng certificate. Pero during that time, wala pang certification sa TESDA kasi doon ako kuha normally merong mga massage, mga beauty salon gano'n, no. But yung kaibigan ko, esthetician siya, nag-apply siya ng TESDA for massage. So wala pa nung time na yon. And sabi ko, ay gusto ko rin magkaroon ng certification kasi sila lang ang nagbibigay ng certificate. Even kahit nasa private institution ako, no, gusto ko pa rin magkaroon ng parang ano yun parang sa akin karangalan yun na magkaroon ka ng certificate mula sa gobyerno na talagang certified ka at nag-undergo ka ng training nila, no. So, naghumingi ako ng meeting sa TESDA and gusto kong parang ilabas yung aking hinanain ba? Parang gano'n, no? Na sana yung mga tulad ko kasi malaki kami sa industriya. So, yung sa amin parang napansin ko wala kaming mukha na parang hindi kami part nung sa TESDA training. So, tinanong ko bakit po ba? Pwede po ba kaming magkaroon din ng certification? Kasi ikinuwento ko kung bakit yung kaibigan ko lumabas siya ng bansa. Instead na esthetician dapat siya or kay facialist siya, kumuha siya ng certification for massage. At pagdating doon, syempre na iba na. Kung pwede sana na naging certified esthetician ka na lang dito. Meron naman niluluto, pero hindi pa talaga na, kumbaga hindi pa na napaprocess, no? So mula noon, nung humingi ako ng meeting kay DDG Rose, kay Ma'am Rosana Ordaneta. Ako, nagpapasalamat ako, Ma'am Rose. Ma'am Rosana, hindi dahil salamat sa kanya, po. di ma-certify or ang mga esthetician ngayon. Sobra. Si Miss Rosana po ang nagbukas ng pinto sa aming mga esthetician para mapabilis yung proseso ng NC2. Kasi before beauty care lang parang magkakasama. So ngayon, kumbaga nagkaroon ng segment na skincare under beauty care. So, para kung ikaw ay magpapagawa, parang feel mo safe and secure yung face mo kasi mga nag-undergo ito ng training sa TESDA. Yes. Certified ito. Kumbaga, Yes. kasi ang daming nagpapagawa dito sa mukha. Tapos pag sira-sira na yung mga mukha, hindi pala tama yung prosesong ginawa sa kanila. Nagbe-break Diba? out. Oo. Nakakatakot din yun. Yun isa rin sa aking talagang kaya sinulong ko yung eskwelahan. Sabi na rin sa akin ng mga taga-test, mas magandang since nagtuturo ka, magtayo ka na lang din ng eskwelahan. So, sabi ko, oo nga naman, magtayo na lang din ako. Since ganun, kasi tinuturuan ko rin sila kung paano at nandun ako, present ako sa lahat ng mga activities rin naman, no? So, yun is ang kagandahan pala ako bilang industry expert na tinatawag nila, na galing sa matagal na sa industriya, nakatulong din ako in somehow doon kung paano isulong yung pagtuturo ng aesthetics or hindi sa parang skincare. Kumbaga kasi aesthetics is iba ang sa kanila. Kasi si TESDA, gusto nila simplify lahat. So yun ang kagandahan. Pero ngayon nga, at least alam na ng nakakarami na meron na pong skincare under beauty care po ang TESDA. So may mga ilan na po, ako is pioneer dito, no? So may mga ilang eskwelahan na rin na magtuturo nito. Siguro makikipag-ugnayan lang kay sa TESDA kung anong eskwelahan ang nagtuturo at yun ay libre naman. So ako ini-encourage ko, since galing naman din ako sa industriya, no? Napamahal sa akin yung skincare napamahal sa akin yung kung paano magpaganda ng ibang tao. Kasi sa tagal ko, so 22 years ko na mahigit na nagtitreat ng mga kliyente at mga iba-ibang personality, nag-iiba yung pananaw nila kapag din nakakausap sila ng iba rin ang may para. So, nagko-connect kami together, pero at the same time, ako naman, yung gusto kong impart sa kanila, na kailangan embrace pa rin natin yung kagandahan natin kung anong meron tayo. Yes. Pero i-enhance ko lang kayo.
So, Tama. ganun lang tayo. So napakaganda ng istorya ni Elise na yung journey niya, Chiclet, no? Mula sa humble beginning hanggat sa na-acquire niya lahat ng mga learnings at ngayon ay plano na talagang isulong yung kanyang school, yung Luray Kanyang Institute. advocacy. Kasi parang hindi mo Elise iniisip na magiging competitor mo yung kapariho mong mga esthetician, di ba? Kumbaga, nais mo din na ma-enhance pa sila at talagang maturuan din yung ibang gustong maging katulad mo, di ba? So ano po yung pwedeng maging gabay natin para sa ating mga nanonood ngayon at nagikinig, baka pwedeng mong i-share yung gabay mo sa tagumpay na narating mo ngayon. Maraming way para mag-succeed tayo, no? So, ako masasabi ko dun sa mga ibang kasamahan ko, inuudyo ko sila kung parang sana magbuklod-buklod tayo, hindi tayo magkakalaban. So, kasi sa industriya namin, kumbaga bihira lang kumbaga i-share yung mga secrets nila. Nandito kami ngayon, kaya nagkaroon na rin ng TESDA para i-share naman yung ibang knowledge na may proper way kung paano mag-treat ng skin. Ayan. No? So, kaya kung halimbawa gusto mong mas matuto, kailangan dumaan ka sa tamang proseso ng pagtuturo. Yan. So, gano'n. Nabanggit mo nga doon, kasi may pinasagutan kami sa iyo eh. Ayan, so nandito, ang kasanayan sa pag-aaral ng mga bagong pamamaraan sa facial aesthetics, ayan, ay parang pagdagdag ng isang pinta sa obra maestra. Ayan. Ng kagandahan. Ayan. Bawat pagbuo ng pintura ay nagpapakita ng bagong dimensyon ng sining. So, parang nasa arts pa rin tayo when it comes to mga aesthetics, di po ba? Ayan. Okay. So, Elise, medyo naubusan na tayo ng oras, pero paano ba makontak si Elise kung sakaling merong mag-inquire about dito sa iyong advocacy, yung Luray Institute mo? Gusto ko dyan mag-enroll, gusto kong matuto na maging estheticians din katulad ni Elise. Ayan, makikita nyo kami sa social media. May page po kami, Luray Institute, no? At meron din sa Instagram. And naibigay ko yata yung number ko. Pero meron din kaming number ng Naka-flash na cellphone. ngayon. Ayan, naka-flash na yung Ayan. email mo at saka yung number. Ayan, Yan, tama ba sana. yan? Tama po. May landline at may cellphone number din kami, 0927 008 600.